Hi, this is Jose Marie Chan on RPN Channel 9. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DX General Santos. Member, Kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na mga balita mula dito sa Rehiyon 12. Ika-28 ng Enero, 2013. Araw ng Lunes. Sakto alas 7 na ng umaga, mga karonda. Ako si Eric L. Susiniani, ang inyong tagapagbalita. Para sa ulo ng ating mga balita, Department of Agriculture Region 12 nakatanggap ng mahigit 1 bilyon na budget ngayong taon. LGU Coronadal namigay ng motorsiklo sa PNP. Detalyado sa Geo-Hazard Map nilabas na. Food feeding ng TNP, RPN, NFA tagumpay. Para sa ating national news, Martiligang umatake na naman. Daan-daan, huli sa ganban. Para sa ating balitang international, mahigit 200 patay sa sunog sa Brazil. Para sa ating showbiz balita, hiwalayang River Cruz at Houston Reyes, ikinatuwa ni Aramina. Para sa ating balitang sports, Gilas, kampiyon sa Hong Kong Cup. Inihayag ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na umabot sa 1.2 billion piso ang pondo ng kagawaran ng pagsasaka Region 12 para sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ngayong taon. Ayon kay Datugan na isa itong magandang oportunidad dahil dito masasabi na pinagkakatiwalaan sila ng National Office sa pera na bigay para sa kanilang pondo. Maalala ang budget ng Department of Agriculture Region 12 noong nakaraang taon ay nasa 795 million and 93,000 pesos na tumaas ngayon ng 62%. Sa nayon, ang pondo ng ahensya ay umabot na sa 1 billion 287 million 742,000 bilyon. Inasahan naman ng ahensya ng mas maraming proyekto ang magagawa at mas maraming farm machine ang maipapalabas ng ahensya. Samantala, nagpasalamat si Datukan sa mga empleyado ng ahensya, gaynoon din sa mga magsasaka na tumatangkilik at naniniwala sa Department of Agriculture. Hinamon naman ni Datukan ang mga magsasaka na magsumiti ng kailang project proposal para maranasan din nila ang naranasan ng ibang magsasaka na naging benepisyaryo ng mga proyekto ng ahensya. Sa kasalukuyan ay naghahanda na ang mga Agri-Pinoy Program Coordinator sa mga gagawing programa sa buong rehiyon. Mas matinding pagpapalaganap ng impormasyon higit sa inland fishing at isasagawa ngayon ang Office of Provincial Agriculturist ng South Cotabato. Ang pagtataguyod ng freshwater aquaculture development ay naglalayong mabigyan ng karagdagang pagkakakitaan ang mga pamilyang magsasaka.
partikular na sa bayan ng Tantangan, Lake Cebu, Banga, Surala at lungsod ng Coronadal. Batay sa datos ng OPAG, umabot na sa 118 ang inland fisheries sa buong lalawigan na natutulungan ng ahensya kasama ang ilang pribadong kumpanya. Sa ngayon, tinatayang 80 hektarya ang inland fisheries na ang may magandang produksyon ng tilapia, hito at pangasius. Inaasahan naman ng pamahalaang panlalawigan ang pagpasok ng malaking mamumuhunan sa probinsya na mas lalo pang magpapatibay sa industriya ng isdang tabang sa South Cotabato. Matatandaan isa ang tilapia sa bayan ng Lake Cebu sa mga panghikayat ng South Cotabato sa mga turista. Isang napakalaking tulong para tumibay ang kakayahan ng Coronadal City Police Station sa pagpapatupad ng kailang tungkulin ang 2 motorsiklo loan ay binigay sa kanila ng pamahalaang panlungsod ng Coronadal. Ayon kay Police Inspector Joseph Carlos Madrid, Chief Investigator at Public Relations Officer ng PNP Coronadal, mas mapapabilis ang kailang pagresponde sa krimen at paghabol sa mga kriminal at iba pang paggagamitan nito sa pagpapatupad ng kailang responsibilidad bilang tagapagpatupad ng batas. Maliban dito, magagamit din ang mga motorsiklo bilang lead vehicle sa mga gagawing parada sa lungsod. Matatandaan nitong Lunes, ipinagkaloob ni Mayor Peter Miguel kay SPO1 Bernie Goroche, Supply and Finance Officer ng PNP Coronadal, ang mga susi sa 2 4-stroke at pulang Kawasaki Ninja AX250J motorcycle na may kasamang blinker, helmet at may Bluetooth at literate jacket maliban pa sa standard accessories nito. Nagkakahalaga ang bawat motorsiklo ng 279,634. Kasabay ng turnover, inayag ni Mayor Miguel na ibibigay ng LGU ang naturang mga motorsiklo upang mas tumibay pa ang kapasidad ng mga pulis sa lungsod, lalong-lalo na sa pagsawata sa mga kriminal at krimen. Nagpaalala naman si Acting City General Service Officer Benito Kirao sa mga pulis na alagaang mabuti ang bigay na motorsiklo. Noong 2011, ipinagkaloob din ng pamahalaang panglungsod sa PNP Coronadal ang isang 4x2 Isuzu D-Max pick-up truck. Mas pinatitibay ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ang regulasyon sa pagbibigay ng permiso at pagsiguro sa kaligtasan sa mga industriya ng small-scale mining sa lalawigan. Nitong Sabado, kinumpirma ni Governor Arturo Y. Pingoy Jr. na inilabas niya ang Executive Number 1 Series of 2003 noong nakalipas na linggo. Patungkol ito sa panibagong alituntunin sa industriya ng pagmimina sa lalawigan. Batay sa naturang kautusan, maliban sa mga tradisyonal na mga dokumento, kailangan magsumiti ng karagdagang papilis ang mga bagong aplikasyon at muling nag-apply na permiso sa small-scale mining. Kabilang din ang Oath of Understanding, ang Small-Scale Mining Safety Regulation, Area Status Clearance at Work Program na dapat aprobado ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources Region 12. Dapat din silang magsumiti ng resolusyon at sertifikasyon mula sa organisasyon ng mga lungad sa lugar na nagpapatunay na wala silang ilalabag na ancestral domain ang kailang operasyon. Ang lahat ng mga contractor ng small-scale mining, asosasyon, nagproproseso, permente, operator at mga trabahante ay inatasan din sumasailalim sa mga pagsasanay at orientasyon na pinamamahalaan ng Provincial Environment Management Office. Kabilang na rito ang mga seminar tungkol sa mining safety, disaster risk reduction, at climate change adaptation at sa kalikasan.
Kailangan matapos nila ang lahat ng mga natutukoy na seminar bago sila magbigay ng opisyal na SSM identification card. Ang walang SSM ID card ay hindi pinapayagan makapagtrabaho o makilahok sa anumang gawain sa minahan. Paliwanag ni Bingoy, ang naturang mga hakbang ay naglalayong matiyak ang tamang pagmimina sa lalawigan at maiwasan ang mga trahedya tulad na nangyari kamakailan sa Campus de la Valle. Dahil sa pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa pagmimina nito makalipas na 2 taon, tumaas ang kita ng lalawigan sa mining and quality taxes. Sa datos ng PMMO, umabot sa mahigit 16 million ang nailambag ng buwis mula sa pagmimina at quarry operation sa kababayan ng lalawigan sa taong 2012. Nakumpleto na ng Mines and Geoscience Bureau Region 12 ang mas detalyadong geoscience map ng 2 lungsod at 15 bayan sa Sub-Sargent Region. Ayon kay NGB Region 12 Regional Director Constancio Paye Jr., ang naturang geohazard map ay mas tututok sa mga tinatawag na critical area at mas detalyado kung ikukumpara sa naunang mga mapa dahil binuo ang mga ito sa scale na 1:1,000 na 5 beses na mas malapitan kaysa 1:50,000. Ang geohazard map ang nauna nang napalabas ng ahensya. Ang mga natapos ng detalyadong mga geohazard map ayon kay Paye ay ang mga lungsod ng General Santos at Coronadal. Natapos rin ang para sa bayan ng Tampakan, Banga, Tibuli at Lake Cebu sa South Cotabato. Malongon, Alabel, Maasin, Maintong, Siamba, Glan at Malapatan sa Sarangani at Bagong Bayan, Colombia at Senator Ninoy Aquino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang mga ito ay mga sumusunod pang lugar na kwalifikasyon sa critical areas sa pagbaha at pagguho ng lupa. Maliban sa mga features at bawat lugar, tinutukoy din sa naturang mapa ang mga lugar na maaaring magamit na relocation site. Paliwanag ni Pahay, sinimulan ang pangalawang bugso sa mas detalyadong geohazard mapping noong 2011 at magtatapos sa 2014. Bawat taon, 8 critical areas ang target na matapos ng NGB-12. Bahagi ito ng proyekto ng Department of Environment and Natural Resources na naglalayong mapalakas lalo ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa anumang kalamidad na maaari makaapekto sa kanilang lugar. Naglaan ang DNR ng 354 million pesos para sa nariturang proyekto. Matatandaan itong nakalipas na taon na ipamahagi ng NGB-12 ang 1,194 o lahat na barangay sa Sub-Sargent Region ang 1 to 50,000 geohazard map. Para sa ating huling balitang lokal, aabot sa 150 na bata ang napakain noong Sabado sa food feeding activity ng Kabataan Media Production kasama ang Radio Philippine Network Incorporated o RPNWDX General Santos at National Food Authority na ginanap mismo sa compound ng RPNDXDX Station. Bago nagsimula ang pagkain sa mga bata, nagkaroon muna ng storytelling na mismo ang mga KMP anchors at nagkuwento. Laking pasasalamat ng mga bata at magulang sa naturang aktibidad. Dahil sa munting regalo, namin sila ay napasaya. Kabahagi din sa proyektong ito ang Barangay Dadyanga South sa pamumuno ni Barangay Captain Alvin Joseph Veneracion at Kagawad Virgie Minyosa at World Philippines. Kabilang din sa mga tumulong ang Yulis Pansit Malabon, Ryan Lichon House, Rollis Beksha, Holding Information Agency, Department of Agriculture, Region 12, Miss Geraldine Zamora ng Business and Licensing Section ng LGU Jensen, Land Transportation General Santos City, Governor Astoro Pingoy ng South Cotabato at Ate Bea Rodriguez ng Consumer Welfare Council. Ang proyektong ito ay bahagi ng 100 taong anibersaryo ng Kabataan Media Production
at simula ng partnership ng PNP-RPN at National Food Authority sa mga food feeding na gagawin ngayong taon. Para sa ating balitang national, naudlot ang pag-uwi ni Manuel Amalillo nitong weekend dahil pinigilan ito ng mga otoridad ng Malaysia. Bunsod na rin sa mga kagayang reklamo sa kanya doon. Matatandaan na lumipad patungong Malaysia ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI nitong nakaraang linggo para sa sunduin si Amalillo. Si Amalillo ay may patong-patong na kaso dito sa ating bansa mula sa 5,000 biktima ng kanyang kumpanya Aman Futures Group Philippines. Higit kumulang 15 milyong piso ang nakuha ng grupo mula sa mga investor sa buong bansa. Itinanggi naman ni DOJ Secretary Laila Dilema na may malaking Malaysian official na protector si Amalillo kaya hindi ito nakauwi ng bansa. Si Amalillo ay nahuli sa Kota Kinabalu sa bansang Malaysia noong nakaraang linggo sa tulong na rin na mga biktima na nagtungo doon para tumulong sa paghahanap. Nakuna ng CCTV ang pag-atake ng 4 na lalaki sa pagnanakaw sa jewelry shop sa loob ng SM Mega Mall noong Sabado ng gabi na kung saan bumili pa ng yabi tubo ang mga suspect sa isang hardware sa loob. Mula dito agad naman nagtungo ang mga suspect sa naturang jewelry shop at doon agad isinagawa ang plano na kung saan tinutukan ang mga tindera ng baril sabay basag sa salamin, na kung saan nakadisplay ang mga alahas. Sa pagtakas sa mga suspect, agad ito nagpaputok para magdulot ng panik sa mga tao. Dahil dito malayang nakatakas ang mga suspect. Mahigit 200,000 ang halaga ang nakuha ng mga suspect. Ayon sa kapulisan, kasapi ng martilyo gang ang mga naturang suspect. Mahigit 263 katao kabilang 6 na pulis ang inulat na lumabag sa pinagtutupad ng COMELEC gun ban sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesman, Police Chief Superintendent Generoso Serbo, hindi exempted ang mga pulis na umiiral na batas base sa inilabas ng alituntunin ng COMELEC. Bukod sa mga parak, huli rin ang 5 opisyal ng gobyerno, 1 miyembro ng CAFCO, 22 security guards at 220 civilian. Sa pinakahuling datos ng PNP, may 227 baril ang nakumpiska na inilatag sa checkpoint, bukod pa sa 1,060 piraso na ammunition para sa iba't ibang baril. Dahil dito ay lalong pinaigting ang kapulisan ang kailang itinaling mobile o stationary checkpoint, lalo pat nalalapit na ang halalan. Dagdag pa ni Serbo, hindi malayo ang posibilidad na lumubo pa ang bilang ng mga gun ban violators sa mga darating na araw. Para sa ating balitang showbiz, hindi raw gimmick ang iwalayan River Cruz at Kristen Reyes. Ayon na rin sa ilang malalapit sa dalawa, tutuhanan na raw ang nagaganap na hiwalayan o breakup nila Kristen at River. Kung noon daw, ihalos 1 linggo lang ang nagaganap na hiwalayan ng dalawa, ngayon daw tutuhanan na. Ayon na rin sa chismis, pila si River na rin daw mismo ang napuno at di na makayanan ang pag-uugali ni Kristen. Kung noon daw ay nakakapag-sensya pa ang aktor, ngayon daw ay hindi na dahil mistulang tubig sa pistel ang umaapaw na rin si River. Sa nasabing hiwalayan, ikinatuwaran raw ito mismo na pamilya ng aktor at ilang mga malalapit na kaibigan mismo ni River, kung saan noon pa nila ipinagdarasal daw na sana matauhan ng aktor sa pagkikipagrelasyon kay Christine. At pati na rin daw si Aramina ay natuwa at ito
ikinatuwa rin ang pagkahiwalay ng dalawa. Para sa ating balitang international, nagdeklara ang Brazil na 30 araw na period of mourning o paglulugsa kasunod sa pagkasawi ng 232 katao sa sunog at stampede na nangyari sa isang nightclub sa Santa Maria sa lugar sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Ayon kay Rio Grande do Sul Governor Transo Henro, iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Sinabi ni Brazilian President Dilma Rousseff na pinutol ang pasado sa American Europe Summit sa Chile na isang trahedya na ang nangyari. Inihayag ng ilang survivor nagsimula ang apoy sa Sputnik machine na ginagamit sa paggawa ng luminous effect habang tumutugtog ang banda. Nang maliit pa ang apoy, inabutan daw sila ng gwardiya ng fire extinguisher pero hindi gumana. Mabilis na kumalat ang apoy kaya nagpanik ang mga tao at sa pagmamadaling makalabas ay nagkatulakan. Hindi nakalabas kaagad sa pintuan ang mga nagmamadaling mga party viewers dahil sa dami ng mga bangkay na nakaharang sa exit door. Ayon kay Police Major Lebron Raida Brastilio, posibleng marami ang namatay dahil iisa lang ang exit ng nightclub. Bukod sa mga nasawi, 117 katao pa ang na-ospital dahil sa suffocation. Sinabi ni Dr. Paulo Alfonso Brascani, professor ng Federal University of Santa Maria, na isa sa mga tumulong sa paggamot sa mga biktima ay ang pagkalason sa usok na naging sanhi upang mawala umano ang kailang tamang senses ang mga biktima. Higit anya 50 bangkay ang natagpuan sa banyo makaraang nagpakamalan na ito ng bathroom bilang exit door. Ito umano ang pinakamalalang nightclub fire sa buong mundo sa loob ng isang dekada. Daang-daang libong katao ang nagmarcha sa lansangan ng Paris upang suportahan ang plano ng French government na gawing legal ang gay marriage at adoption. Ayon sa mga otoridad na nasa 125,000 ang nakisali sa kilos protesta, pero giit naman ng mga organizers nasa 400,000 ang nakisali sa rally. Bagamat mas malaki pa rin daw ang sumali sa demonstrasyon noong nakaraang linggo na tumututol naman sa same-sex marriage. Pero sinabi ni Paris Mayor Bertrand Delaunay na isang homosexual na may malaking pagkakaiba sa dalawang rally. Maalala noong nakaraang linggo ay sinimulan na ng French Parliament ang 2 linggong debate kaugnay sa pagbabago ng batas. Kapag nagkataon, ito na ang pinakamalaking social reform sa France simula na ibasura ang death penalty noong 1981. Sa pinakahuling survey, tumaas sa 60% ang mga pumabor sa legal ng same-sex marriage sa bansang France. Para sa ating balitang sports, nasungkit ng Gilas Pilipinas ang kampyonato sa 19th Super Pyeongchang Cup Basketball Championship matapos ang 81-71 pananaig kontra sa defending champion sa South California Phoenix Association noong nakaraang gabi sa Queen Elizabeth Stadium sa Wan Chai, Hong Kong. Hataw si Naturalized Center Marcos Dong-hit sa kanyang game high na 18 na puntos para sa Gilas na nagmula sa mas paklap na kampanya sa 24th Dubai Invitational Basketball Tournament noong nakaraang linggo. Ngunit si Kevin Lowy Alas ang bumida para sa komponan ni head coach Vincent Reyes sa crucial na sandali ng laban na isakpan nito ang 3 magkakasunod na basket upang ibigay sa Gilas ang 79-75 na kalamangan mula sa 45 hanggang sa 45-14 pagkakaiwan sa halftime. Sumandal ang Gilas sa matikas na ofensiba
nina Duhay, Alas, Garbo, Lenite at Gary David upang tanggalan ng corona ang nadipensang Southern California. Nakapasok sa kampunato ang kupunan ng babagsakin ang Chankay Park Lanes sa 92-69 sa semifinal ng torneo na ginanap nitong Sabado ng gabi. Nanguna si Nino Canalita na may 18 na puntos. Nakapagtala rin ng tambalang panalo ang Gilas sa group stage kontra Indonesia na 110-75. Ang host team na Hong Kong 85-58 at ang Malaysia na sa 119-46. Sa torneo ginamit ng koponan bilang paghahanda sa Myanmar Southeast Asian Games. Para sa ating ulat panahon, ang silangang Kabisayaan ng Mindanao ay makakaranas na maulat na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman pag-ulan o pag-idlat pagkulog. Ang Cagayan Valley ay magkakaroon ng maulat na papawirin na may mahinang pag-ulan. Ang Kalakhang Maynila ay natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagliang mahinang pag-ulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ang iral sa Luzon hanggang mga baybaying dagat, ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan hanggang sa hilaga na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Ang lungsod ng General Santos ay makakaranas ng 90% chances of rain na may 23 hanggang 30 antas sentigrado. Ang Alabel Sarangani ay makakaranas ng 90% chances of rain na may 24 hanggang 30 na antas sentigrado. Ang Coronel del South Cotabato ay makakaranas ng 100% chances of rain na may 23 hanggang 30 na antas sentigrado. Ang Isulan Sultan Kudarat ay makakaranas ng 90% chances of rain na may 23 hanggang 29 na antas sentigrado. Ang Cotabato City ay makakaranas ng 80% chances of rain na may 24 hanggang 31 antas sentigrado. Ang araw ay sumikat kanina alas 5:55 ng umaga at lulubog mamayang alas 5:40 ng hapon. Balita mula dito sa Region 12 at nakalap ng RPN-DX. Ako si Perical Susinyani para sa Newswatch Morning Edition. In 1970, Marquez started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippines television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.